hapon na nang dumating kami sa Sagada. But before na pumunta kami dun sa homestay namin, kailangan muna kami pumunta dito sa town, sa kanilang Tourist Information Center to register and pay the environmental fee. So kailangan din meron silang mga contact information, yung mga guests nila. So maraming beses na kaming pumunta ng Sagada, pero first time namin to try this Sagada Heritage Village na nakita ko lang sa mga ibang posts ng mga vloggers. So yung accommodation na to is very unique from other homestay dito sa Sagada. So here at Sagada Heritage Village, you have two options. So meron silang rooms na pwede mong pagpilian at saka meron silang mga igorot huts, they call it. We are so lucky kasi nung nag-walk-in kami, merong available na igorot house for a family of 5 members. So sakto lang for us. Kaya nagkaroon kami ng chance to stay here for 2 nights and 3 days. So sa lahat ng lugar yata dito sa Mountain Province, libre ang kape. So dito sa Heritage Village, ganun din. Merong kubo na designated lang para sa mga naka-check-in dito. Pwede silang pumunta every morning or any time of the day para kumuha ng brewed coffee. So ito nga pala yung loob ng kubo. So ayan. Guys, nakikita niyo ba yan? Stick na parang may upoy sa dulo. So yun daw yung pampatanggal ng lamok dito sa Sagada Heritage. Kasi 6 to 7 p.m. daw dumadaan ng mga lamok. Pero maalis din naman. 6 to 7 schedule. Ito nga pala yung aming kubo. Ikot na. Keng. Diyan kumakang tubig. Saan tayo din eh? Dito na lang. Tapos magpa-set up tayong bonfire. Order lang tayo. Pumili ka na. Dun sa menu. Diyan. So, dito sa Heritage Village, meron silang restaurant. So, pwede ka na lang umorder sa kanila kung tinatamad kang lumabas ng breakfast, lunch, and dinner. Napakatahimik ng paligid dito. Talagang maririnig mo yung mga crickets sa paligid. Tapos, parang walang ingay kasi medyo malayo siya sa town. And then at night, nag-o-offer sila ng bonfire or campfire. So pagka nag-confirm ka sa kanila, additional 300, sila na bahala dun sa gagamitin nila. Sila na rin yung gagawa. So ayan, bawat hut or bawat kubo, merong designated place na meron silang sariling campfire area, meron silang sariling CR. Sa Sagada talagang napakasarap ng tumumanga at magmumuni. Good morning guys, day 2 in Sagada. Hindi kami gumising para sa Sea of Clouds sa Marlborough Hills. So nag-stay lang kami dito at syempre first thing in the morning kailangan magkape. So nandito tayo sa kanilang coffee hut. Buti na lang tayo lang dito. Siguro yung mga ibang guests nila nandun sa Sea of Clouds. So tingnan muna natin to. Another good thing dito sa Heritage Village is yung parking space. So talagang malaki or spacious yung lugar na hindi ka matatakot mag-park ng sasakyan mo. Kasi merong rule dito sa Sagada na hindi mo po pwedeng dalhin yung private car mo para maglibot around Sagada. So meron lang specific spots na pwede kang mag-private car, pero most tourist spots hindi po pwede. So kung kailangan meron kang tourist assistance na kukontakin, sila magbibigay ng shuttle at saka magbibigay din ng tourist guide. So we know naman na yung Sagada is just a small town ng Mountain Province. Talagang limited yung mga space nila for parking. So hindi rin lahat ng homestay and inns sa Sagada is may spacious parking. So recommended ko tong Heritage Village pag ang concern mo is more on yung parking space. So bigyan ko kayo ng konting tour dito sa Heritage Village.
to show what it looks like, how it feels like pagka dito kayo tutuloy. So itour ko kayo ng saglit dito sa Heritage Village for you to see how it looks like and how it feels like pag dito kayo nag-check-in. Fiesta dito sa Sagada by next weekend, and we are so lucky enough kasi ngayon kami napunta dito wherein hindi pa ganun karami ang tao. So yung mga spots, yung mga places na gusto mong bisitahin, talagang ma-enjoy mo pa siya kasi nga hindi pa ganun ka-crowded.